Magandang umaga. Narito na ang PTV Balita ngayon. Maagang nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa isinasagawang Phase 2 rehabilitation sa kahabaan ng EDSA. Mga sidewalk, pinalapad at mga inlet o daanan ng tubig nilakihan pa. Ang iba pang detalye tungkol dyan, alamin sa report ni JM Thompson. JM? Joshua, maagang nang nagpunta si DPWH Secretary Vince Dizon para inspeksyonin yung mga ginagawang rehabilitasyon sa kahabaan ng EDSA. Ilan sa kanyang mahigpit na tinignan ay yung ilang ginagawang daanan sa may northbound EDSA, doon sa may Roas Boulevard at Bonnie Avenue, at yung sidewalk dito sa may Buendia Station. Mag-aalas 4 kaninang madaling araw ay sinimula ng DPWH yung kanilang inspeksyon sa pangungunayan ni Secretary Vince Dizon para matiyak na tuloy-tuloy yung Phase 2 ng rehabilitasyon ng EDSA. Sinisigurado ng DPWH na hindi maabala yung daloy ng mga sasakyan sa ilang bahagi ng EDSA habang patuloy din ang kanilang pagpapatag ng mga daanan. Pagpalo ng alas 5 kaninang umaga ay binuksan din yung mga linya ng daanan sa EDSA para iwas abala sa kalsada. Ayon naman kay Secretary Dizon, kanila ring sisimulang lakihan yung mga inlet o daanan ng tubig papasok ng drainage para makatulong sa paghupa ng tubig baha sa tuwing maulan. Ang problema, yung mga inlet, yung mga pasukan ng tubig pagka bumabaha, lalo na pagka malakas ang ulan at matagalang ulan, ang liliit. So ngayon, dodoblein, titriplein namin yung laki para mas mabilis yung pasok ng tubig sa mga drainage. Samantala, personal din pinuntahan ng kalihim ang ginawang sidewalk improvement project sa may Buendia Station. Ako ata, 2 beses ko na ginakad to. No? And nakita natin na kawawa talaga yung mga kababayan natin na naglalakad tsaka nagko-commute. Dahil sa kitid ng sidewalk noon, minsan ay napipilitan ng ilang commuter o pedestrian na dumaan sa mismong kalsada kung saan delikado para sa kanilang buhay. Kaya naman ang dating 1.5 meters na lapad ng sidewalk ay 3.2 meters na ngayon. Nakipag-usap tayo sa MMDA, yung mga dating obstruction na useless naman, hindi naman nagagamit. Yung mga dating mga bus stop, nasa gabal lang, wala na namang humihintong bus dito. Lahat nasa busway na. Tapos yung mga plant box na hindi naman nagagamit, pinapatanggal na rin natin para tuloy-tuloy yung daloy ng mga pedestrian at ng mga siklista. Makikipagtulungan naman ng DPWH sa MMDA at local government unit para mapanatili ang kaayusan at kalinisan ng mga proyektong ito na makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga araw-araw na nagko-commute at dumadaan rito. Nakita naman natin na kapag ginagawa ng tama yung proyekto, hindi ninanakaw yung pera, gaya ng sinabi ng ating Pangulo, maayos ang nagiging resulta. Joshua, tiniyak ng DPWH na tuloy-tuloy yung kanilang rehabilitasyon ng EDSA at hindi tumitigil yung ginagawang daanan mula doon sa Orense hanggang Monumento, habang sinisigurado nilang hindi ito makaabala sa mga motorista. Habang ito naman sidewalk dito sa Buendia Station, Joshua, ay ngayon ay mas malawak na kaysa noon, kaya mas ligtas nang makakadaan yung mga pedestrian at yung mga siklista rin. At inaasahan ding gagawin ito sa kabuuan ng EDSA. Joshua? Maraming salamat, JM Thompson. Sa iba pang balita, ligtas na nakabalik sa bansa ang nasa 4 na Pilipinong seafarer na tripulante ng MV GFS Galaxy na inatake habang tumatawid sa Strait of Hormuz noong July 12. Dumating ang 4 na Pinoy crew members sa Ninoy Aquino International Airport Terminal kahapon ng umaga, July 19, 2026, sakay ng Emirates Flight EK336. Sinalubong sila ng mga kinatawan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Binigyan ng mga tripulante ng agarang tulong gaya ng pinansyal bago sila i-turn over sa kanilang manning agency. Matatandaan ng MV GFS Galaxy ay namataan ng projectile habang dumadaan o natamaan ng projectile habang dumadaan sa Strait of Hormuz noong July 12, 2026 kung saan nasawi ang third engineer ng barko habang nasugatan naman ang chief engineer nito. Hindi naman nasaktan ang 4 na Pilipinong crew members. Kampante at nakikipagtulungan o makikipagtulungan si Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon kaugnay sa isasagawang investigasyon ng National Bureau of Investigation sa mga pasilidad sa 2019 Southeast Asian Games. Anya, malinis ang kanyang konsensya at siya'y tatalima sa mga investigasyong isasagawa. Dagdag pa niya, world-class ang mga pasilidad na itinayo
at napapakinabangan pa rin ito ng mga atleta hanggang sa ngayon. Git pa ni Dizon na ibasura na noong 2021 ang reklamo laban sa kanya dahil sa kakulangan ng mga ebidensya. Una-una, magkakasang loob natin at talagang napakaganda ng mga facilities na yun. Nakita nyo naman, nagbigay yan ng pride sa atin nung SEA Games noong 2019. Pati mga dayuhan, pati mga taga-Singapore, pinupuri yan. Tapos, ang nakakatuwa, ginagamit yan ng mga atleta natin, lalo na yung mga nag-aaral nating mga atleta sa National Academy of Sports. No? Ngayon lang tayo nagkaroon ng mga world-class facilities. At kagaya nga na sinabi na rin ng Ombudsman at ng NBI, 2021 pa yan na-dismiss eh. May nagkaso na dyan eh. Laban sa akin, laban sa iba't ibang mga opisyales, pero na-dismiss na yan December 2021 pa. So, ano tayo, kampante tayo dyan. Pero at the same time, kung mayroong mga investigasyon, kampante din tayo, magko-cooperate yan. Kasi, malinis ang konsensya natin at naniniwala tayo na napakaayos ng mga facilities na yan at napakaayos ng pagkagawa. Samantala, umalis na sa bansa ang Japan Coast Guard training vessel na Itsukushima matapos ang 4-day port visit nito sa Maynila. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson, Commodore Noemi Cayabyab, ang pagbisita ng barko ng Japan sa Pilipinas ay nagpapakita lamang ng muling pinagtibay na ugnayan ng dalawang bansa, lalo na sa Regional Maritime Cooperation. Kabilang na dito ang capacity building, maritime safety, maritime security, search and rescue, maritime law enforcement at human resource development. Sa pag-alis ng Itsukushima, ipinapakita nito ang patuloy na pangako ng PCG sa pagsusulong ng kooperasyong pandagat at sa pagpapanatili ng isang ligtas, matatag at nakabatay sa mga umiiral na tuntunin na maritime domain. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Bayan.